Okay, sandali lang ha. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Alright, makakausap naman natin ngayon si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Secretary Herbosa, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Aljo. Magandang umaga sa iyong mga taga-subaybay. Ano pong may tutulong po ng Department of Health sa mga biktima po ng lindol doon po sa Bogo City, lalo na sa Cebu, Secretary Herbosa? Right after nung earthquake, as early as 2 a.m. nung kapagpadala na tayo ng medical team from Vicente Soto, yung ating ospital doon sa doon sa Cebu City, no, para tumulong doon sa ospital sa Bogo, kasi nga naghingi ng tulong yung mayor ng Bogo City dahil punong-puno ng injured, no. So ngayon, as of today, 5 na po ang aking medical team diyan sa Bogo City, yung epicenter. At papunta po ako ngayon para tingnan natin mismo kung ano mga kailangan sa kalusugan ng mga na-evacuate at nakasurvive at yung mga injured pa na ginagamot. Opo, meron ho tayong mga benepisyo sa PhilHealth. Paano po natin ma-expand sa kanila? Opo, so ang inutos ko sa PhilHealth President, magbigay na kami ng parang no balance billing or zero balance kahit sa private hospital ma-admit yung ating mga injured. Kasi siyempre mapupuno yung mga hospital na public, yung provincial, at siyempre pupunta na yan sa private. So sa private, sasagutin na namin basta sila ay victim nitong earthquake, casualty ng earthquake. Yan. Opo. So may marami ho tayong enough fund, standby fund para magpaabot pa ng tulong. Bagyo, hindi lang po lindol. Bagyo, meron pa tayong bagyo, sir. Opo, go ahead. Yes, may padating tayong bagyo na I hope hindi siya malakas at hindi naman masyadong makadamage pa. So nagpadala rin ako ng mga supplies ng medicine. Dahil may 5 teams na ako doon, nagpadala kami ng additional medicines doon sa Bogo City Provincial Hospital. Opo, Secretary, may iba po ako. Mukhang na-flag down na naman itong mag-asawang Diskaya dito sa mga ghost hospital. Opo, so tinamaan ba tayo dito, sir? May mga project ba sila sa gobyerno ngayon? Opo. Hindi naman ghost hospital, no? Dahil nga nung presenta ang presidente ng mga pangalan ng mga contractor, siyempre naghanap ako ng mga ginawa nilang mga health center at may na-discover nga ako kahapon na lalabas yan sa Senate. May mga parang hindi pa completed, 98% naman pero fully paid na. Yun, so parang may mga kulang pa na dapat ibigay pa. 2020 pa yung construction. So nakakita ko ng dalawang health centers na constructed by yung mga nasa list yun. Ni-reveal kahapon yan doon sa hearing ng Senate sa budget ng Department of Health. Opo, wala ho bang mga opisyales mga empleyado ng Department of Health na involved po dito? Well, yan ang tanong sa akin, at sabi ko, dahil ngayon ko lang naalaman nito, dapat nating maimbestigahan bakit na fully paid, progress billing kami sa Department tama of Health. Ho. Saka meron pang retention before finally i-turn over. So bakit na fully paid? So yan ang mga iimbestigahan ko. Siyempre, may due process tayo. At kung meron talaga nagkasala, kailangan natin filean ng kaso. Ano po ang inyong pakikipag-ugnayan dito sa newly formed ICI, Independent Commission for Infrastructure, na may mandato ho, i-cover lahat, all government and infrastructure projects, lalo na may mga bahid anomalya? Oo nga, sabi nga sa akin yan kahapon ng ating mga senador at hindi ko naman sinusubaybayan talaga yung detalye. Akala ko flood control lang ang i-investigate. So pwede pala akong mag-report dyan ng mga nakita kong mga anomalya sa construction sa Department of Health din. So tuluyan natin babantayan yan kasi trabaho natin yan. Yung mga pera ng taxes ng tao ay dapat gamitin talaga pampatayo ng health facilities. Opo, okay. So, yun na nga sabi ni Senator Tulfo kahapon, kini-question yan DBM sa desisyon. Binabaan daw yata yung capital outlay ng DOH 2026 budget. Kinakailangan, andun yung commitment ng Pangulo Marcos Jr. I-expand yung specialty hospital sa mga probinsya. Tuloy yung mga specialty hospitals, no? Binabaan yung health facilities enhancement, yung mga maliliit na mga health facilities muna. So, pero dinagdagan sa services, pambayad doon sa ating zero balance.
So siyempre, alam mo naman, may budget yan. Ang trabaho ng budget, ilagay kung saan ang prioridad. Dahil nga na-anunsyo ng Presidente itong zero balance billing program sa lahat ng DOH hospital, nag-expect kami ng mga 20% increase ng mga pasyente. Siyempre, dati ang pasyente pagka may sakit, iisipin muna, hindi na muna ako papatingin. Mahal kasi pagpagamot. Ngayon, zero balance na tayo sa DOH. Nagkaroon talaga kami ng mga 20% increase. Opo. Okay. Ano naman ang tugon po nyo dito? Sir, balikan ko lang yung pamilya ng mag-asawang Diskaya. Nakikita ko dito, malamang may nasahing pera dito ng taong bayan. Hindi po na kumpleto or idle hospital facilities. Ano pa ito? Marami pa po ito. Due to poor coordination, approval delays, changes in site locations at maraming iba pa. Opo. Parang so talaga... Opo, go ahead po. Yan yung overall observation and study namin, yung mga binabasa mo, findings namin, bakit marami kaming construction sa LGU. Opo. Ito yung mga ospital at mga health facilities na request sa mga LGU. So, ang pondo niyan binibigay sa Department of Health at download sa mga regions. So, ito yung Health Facilities Enhancement Fund. Madami kami, inanalyze ko yung 10 years at marami kaming pasilidad na up to today, hindi functional kahit matagal na siyang napondohan. Opo. Kung minsan, nakumpleto na. So marami naman nakumpleto na. Ang rason kung bakit hindi mapatakbo ay lack of manpower. Hindi maka-hire ng health workers yung local government. Ito po kasi healthcare devolved. So, yung mga health facilities na yan, ang nagpapatakbo mayor or governor. Kung hospital, governor. Kung health center, si mayor, municipal mayor. Apparently, iba, natatapos namin, meron kaming undertaking na mag-hire sila ng health workers. Pero hanggang pag binisita, nagpakita nga ng mga pictures si Senator Gatchalian, yung team niya binisita yung mga health center na hindi pa rin gumagana pero tapos na. Na-turn over na po namin yan sa LGU. So ang dapat matanong dyan yung ating mga mayor na bakit hindi pa operational? Kasi nga, yun ang agreement. After masuportahan ng funding, dapat mapatakbo na yan with their local hire. Kaya ang challenge po dito, i-address po na Department of Health. Ito pong problema ito sa implementation ng mga programa kasi dapat tulungan. Huwag natin i-deny ng pangangailangan, lalong-lalo na ng mga pobre nating mga kababayan, mga Pilipino sa essential health services from DOH. Reaksyon niyo po, sir. Tama yan, no? Ang problema, siyempre, I have to work within the bounds of law dahil devolved yan. Pag-aari po yan ng local government. Kaya po meron tayong programa na bukas, very successful, bagong urgent care and ambulatory center. Ito yung mga serbisyong dapat ginagawa dyan sa mga pasilidad na ganyan. Pero kami na nagpatakbo. National government na, DOH na. I have 55 now functional all over the country. At blockbuster naman siya. Talagang pinupuntahan siya kasi yung mga serbisyong nakikita mo sa ospital, siyempre nandoon din, available din. Except yung beds, yung pag-confine. Pag-confine ka na, dadaling ka na doon sa regional medical center or sa local hospital. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Ted Herbosa ng DOH. Good morning po, sir. Thank you. Good morning. Maraming salamat. Thank you. Good morning. Thank you.